Magandang hapon mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, may tampok po akong video sa inyo kung saan si Pastor Wimpy, kamakailan lang kung nakita nyo yung ating upload po is nag-walk out po sa punto por punto. Yun po ay dahil sa hindi niya matanggap yung mga katanungan sa kanya is naiipit siya. So, wala na po si Pastor Wimpy ngayon, pero yung kanyang experience with punto por punto ay hindi ka lang po makakalimutan. At based po sa nangyari, talagang nahirapan siya kasi hindi niya alam ang background kung sinong Maria yung sinasabing nanay ni na Santiago, Jose, Simon at Judas. Wala siyang alam doon. Ang alam niya lang is nangungopia siya sa turo ng iba na hindi daw yun ang mga hindi daw yun ang nangungopia sa turo ng iba na yun daw ay ang mama ni Jesus. Pero hindi po totoo yun ang mama ni Jesus. Katunayan, sobrang galit niya, pinakusahan pa ako na nag-bias. Kita-kita naman yung aking pag-moderate, alam mo kung binabias. Hindi talaga niya nagustuhan yung mga katanungan sa kanya ng mga panelists ng punto por punto, kaya sobra siyang nahirapan. Kaya atin pong panoorin yung comment po ni Cradle Catholic sa nangyari, yung comment ng punto por punto. Ano masasabi ng punto por punto sa pagkakaipit ni Pastor Wimpy? Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. Yo. Okay, so dito na tayo kay Cradle Catholic. Ano to, magko-komentaryo ba to? Magtatanong, Brother Cradle Catholic? Siguro comment at saka tanong, bro. Sige, go ahead. So, yung takbo ng kanyang mga explanation, bro, is napaka ang tawag dito, illogical eh. Oh, yung biological, yung definition niya biological father, maling-mali na nga yun eh. Ngayon, oh. At saka bro, yung dating din nila, bro, parang nililimit nila yung kapangyarihan ng Diyos. Correct. Dahil 'di ba, after nag-announce si Angel Gabriel kay Mother Mary, Oo. sinabihan pa niya na kahit si Elizabeth ay manganganak din. Tapos sabi pa ng angel sa kay Mother Mary na walang imposible sa Diyos. Kasi 'di ba, nagtaka nga si Mother Mary, wala naman siyang partner. Paano siya manganak? Sabi dito yung may binasa ko dito na ito sabi ni Mother Mary, "Since I have no relations with a man," and the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age." Diba? So, ipinapakita lang dito na walang imposible kay God. Kaya hindi kailangan ni Mother Mary ng sexual relationship eh. Yung sinasabi niya kanina, bro, na anong saysay ng pag-aasawa kung walang ganun, kaya hindi siya naging Jose. Kasi kung si Pastor Wimpy pang napiling Jose, kawawa si Mother Mary. Oh, at saka bro, may tanong din ako, sa panahon na 'yon, may mga kasal na ba 'yon? Oh, meron na. Sa panahon pa lang ni Adan at Eva, kinasal sila ng Diyos. 'Di ba? So ibig sabihin kung makipagtalik si Mother Mary kay Joseph, hindi sila kinasal, okay lang ba 'yun kay Mother Mary? Hello? Oh, bro, sige na bro, ano nang tanong mo? Nakinig lang kami sa iyo. So yung tanong ko, bro, dahil sa panahon na 'yon may kasal na, 'di ba? So, meron. Ibig sabihin parang sinuway ni Mother Mary kapag nakipagtalik siya na hindi siya kasal? Di kinasal man sila, bro. May talata man kinasal sila ni Mother Mary. Bago siya nanganak, kinasal sila. Okay. So, yung ano ko lang,
dito sa sa explanation ni Wimpy, parang nililimit niya yung kapangyarihan ng Diyos eh. Kaya nga talagang talaga na ano lang ako na ko-confuse din lang ako bakit may mga ganitong mga mangangaral na maraming silang na nahihikayat sa kanilang mga explanation. Kasi kung tutuusin lang, illogical yung kanila. Kahit sa logic na lang, talagang illogical yung kanilang mga explanation. Napapansin nyo naman na yung mga arguments niya minsan nagiging contradicting sa kanyang mismong mga turo. Nag-chat sa akin si Pastor Wimpe, sabi niya, bias talaga sa punto por punto. Pati moderator, pinagtutulungan ka lang doon, paikot-ikot ang tanong, nakakapagod. Next time, ayusin mga natatanong. At tingin niyo ba nagbias ako doon, brother, Pedro Catholic? Hindi bro, hindi ka bias. Yung dating niya bro, parang gusto niya, sasagot lang siya sa mga tanong na magugustuhan niya, hindi siya sasagot sa tanong na hindi niya gusto. Yun yung dating eh. Parang namimili siya ng tanong. Si Kristo nga, kapag tinatanong yun, hindi nga nagsasabi na, straight to the point yung tanong nyo, aalis ako dito. Hindi naman yung magagawa si Kristo ng ganun eh. Oh. So, Wala yung, naman ako, yung lalo na talagang, ako naalala na nagbias ako. Saang anggulo kaya ako nagbias? yung tunay bro na Bible scholar, kahit anong tanong, open siya. At saka Yes. patient siya sa lahat ng mga nagtatanong sa kanya. Yun lang ang Bible scholar na napakasimpleng tanong kung ano ang kapatid sa Greek hindi alam. Nako po, lahat ng nag-aaral ng Bible alam 'yan. O Lalo na siya dapat kasi scholar siya eh. kasi ang taong marami talagang alam at saka yung tunay na Bible scholar, talagang patient siya sa mga itatanong sa kanya. Kasi Correct. pag impatient siya, anong klaseng Bible scholar yun? Di ba? At ang Yun mga nga. malawak ang kalaman, hindi yan basta nagagalit sa mga tanong na mababa lang sa kaniyang pag-iisip. Oo. Yun lang bro, thank you and God bless po sa atin lahat. Okay, thank you, Brother Pedro Catholic. Naalala ko tuloy yung yung debate ni Jose Ventilacio at James White. Si James White ng Baptist, legit yun na Bible scholar. Aba, talagang kinagat kaagad ni Jose Ventilacion dahil Bible scholar kakalabanin niya eh. Kaya pinuna siya ni James White. Sabi ni James White, Mr. Ventilacion, hindi porke dahil ginamit mo yan yung gawa 20 tapos ginamit ito dahil ito ang sinasabi sa ibang talata. Hindi naman ganyan ang pag-aaral ng Biblia. Kasi ganoon ang style ni Ventilacion eh. Talata dito, tapos na ibang talata, tapos talata naman. Tinanong sinabi ni James White, hindi ganyan ang mag-aral ng Biblia. Kailangan contextualize. Hindi yan sasabihin diyan dahil sinabi niya doon sa isang talata. Hindi ganoon. Na-enjoy ako doon sa debating yun, talagang walang match si Jose Ventilacion kay James White doon. Hindi naman ako ulan kinakapyan, hindi naman puro Katoliko yun. Baptist, ang lamang lang doon ni James White is siya, Bible scholar talaga siya, legit na Bible scholar. Si Jose Ventilacion, mukhang nangarap lang yun na makaharap ng Bible scholar, baka sakali swertehin kaso minala siya doon sa naturang debate. Kaya Pero nagtapos siya sa Harvard bro sa theology niya. Si Ventilacion, mataas din ang pinag-aralan nun. pero yung kalaban niya Bible scholar. Mm. Yun iba. Mataas ang napag-aralan niya dahil Harvard siya nag-aral. Yung isa Bible scholar ng kalaban niya. Ang nakaano lang kay Ventilacion, kasi sa narinig ko sa Harvard pala nakalimutan ko yung kwento eh. Iba ang turo sa sa Harvard na theology, hindi turo ng INC. Ang ginawa pala ni Ventilacion, inukihan niya lahat ng turo sa Harvard pero nung paglabas niya, inalis na rin niya yun, tinuro pa rin niya yung kasi ni-reach out na niya doon ang yung pagiging sugo ni Manalo. Hindi
hindi daw nakalusot sa mga profesor. Yun. So, yun talaga. Nakalaban siya ng legit na Bible scholar. Kalma lang si James White. Pastor Wimpy, daming mali. Ako mismo, nag-observe ko sa kanyang mga salita. Doon pa lang sa 20 minutes na stand pa lang niya, dami ko lang nakitang mali. Ako mismo, dami nakitang mali. At saka, sabihin ba naman niya ako na pinagtutulungan daw siya? Pinagtutulungan, hinihigpitan ko nga yung mga kasamahan ko mismo, tapos pinagtutulungan siya. Kaya nga bro, lahat naman ng komentaryo ng ng nangyayari sa talakayan parang patas naman yung punto per punto. Wala Yes. namang hihiligan. Hinihigpitan ko nga mismo mga kasamahan ko para makita niya na na hindi ko pinababayaan. Hindi tayo gaya sa Hindi kasi siya makalusot sa tanong ni bro Angel, kaya ganun. Hindi tayo gaya sa sa Baptist Defender na na pinababayaan yung nung gano'n na mga katanungan. Tayo hindi. Ako mismo, mga kasamaan ko, pinupuna ko. Yan, hindi yan kaya gawin ni Lemar Balasabas. Okay. Yung katanungan ko sana tungkol lang dun sa Punayin tungkol yung dun sa Mateo 1:25 rin yung tanong ko yung Greek nun. Yun ang sana yung katanungan ko para sana sa paliwanag ng husto. Pero lalabas na namin ito sa komentaryo namin ni Kapatid Nermel. tapos sagot niya kanina, para presyo niyo yung Mateo 1:25. Sarili Para niya paraphrase yun. Para-phrase daw niya bro, para-phrase niya, sabi. Sabi niya, sarili niyang paraphrase yun. Siya mismo ang nagsabi na kapag nag-aral kayo ng Biblia, huwag niyo ilagay sarili niyong unawa. Di ba sinabi niyo yung kanina sa intro? Yes bro, nandito nakasulat sa kudigyo ko Tapos sasabihin niya yung Mateo 1:25 na nagkaroon ng sex sa pagitan ni Mama Mary at saka ni Joseph, sarili niyang paraphrase yun. At saka sinabi niya rin kanina bro, according sa ating CCC daw, mayroon daw ibang asawa si Mary. May ibang asawa si Mary. Ang layo. Mayroon daw ibang lalaki si Mary, sa CCC daw natin nakasulat. Isa sa katanungan ko sa kanya Hindi ko lang naitanong yung mga katanungan na dapat sana itanong ko. Totoo ba ang sinasabi ng Protestant Bible scholar na si John Gill na itong si James, Simon, Joseph at saka si Judas mga anak ni Maria kay Alphaeus at Alphaeus o Cleophas. Itong Maria na ito na asawa ni Cleopas ayon sa Cambridge Bible for School and Colleges, Mary the mother of James the Less or the Mary of Cleopas in John 19:25 who stood by the cross and Mary of James the Less are the same person. She was the sister of the Blessed Virgin and had married Cleopas or Alphaeus. So yung Maria na ina ni na Santiago, Simon, Jose at Judas Tadeo, yon ay kapatid ni Mama Mary. Hindi si Mama Mary mismo. Hindi ko lang naitanong. Nagmo-moderate pa nga lang ako. Sinabihan na niya ako pinagtutulungan. Hindi ko pa naitatanong yun. Gusto ko sa tanongin Pastor, totoo ba ang sinasabi ng Protestant Bible scholar na yan ay mga anak ni Maria kay Cleopas at kay Cleopas. At itong Maria na ito ay kapatid ni Blessed Virgin Mary. Ano ba tong Cambridge Bible for School and Colleges? Ito ay may-ari ng mga Protestante. Ayon naman kay Donald Spence Jones sa kanyang aklat na pulpit commentary, amongst them were Mary Magdalene and Mary the wife of Cleopas or Alphaeus and mother of James the Less and of Joseph, called brethren of our Lord, and the mother of Zebedee's children, that is Salome. Tapos ito naman sa kay John Gill pa rin sa 1540 ng Mark, Mary, the mother of James the Less or Little, so called to distinguish him from James the son of Zebedee. So dalawa pala tong Santiago, anak ni Alphaeus at saka anak ni Zebedeo. Bali, apat na islabo dyan sa Bible. May apat na Santiago sa Bible. Yung nasa Mateo 10:2, yun ay Santiago na anak ni Zebedeo. Ito namang
Santiago dito na anak ni ni Cleopas. Ito yung nasa Matthew 13:55. Sabi dito, Salome, the mother of Zebedee's children, James and John. So, yung mga sinabi ni Pastor Wimpy, mismo kanilang Bible scholar ang kumukontra sa kanya. Hindi ko pa ito naitanong yan. Maganda kung saan naitanong ko pa ito. Ako sana nauna magtanong doon para dito pa lang. Hirap na siya. Ikaw na lang sana Bro, ako bro Jan, nagtanong. no? Tsaka Yes. klaruhin natin to bro, yung kanyang sa niya kanina, sa kanyang sinabi niya kanina. Sinabi niya kasi kanina, sinulat ko talaga ito para hindi ko makalimutan eh. Noong unang panahon daw, Pope lang daw yung mahawak ng Biblia at ipinagkakait daw ito sa mga tao, binibrainwash daw yung mga tao. Para daw Wala. hindi makatano. Naman yun. Sinabi niya yung kanina eh. So clarify lang natin sa mga tao bro, paso yung bro. Di totoo yan. Sa atin galing yung katagang ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Tapos magbabawalan. Yun yun. Yung tanong ko sana sa kanya dito kung sino yung Pope na nagbabawal basahin yung Biblia at kailan eh. Wala, hindi na masagot niya yan. Nakalimutan nga niya yung pinag-aralan niya. Yung baka Dismiss hindi lang yan. yan. At saka si Unmasking Lies, pasok ka po, wag kang magingay sa comment. Ayun po ang pangyayari kung saan is dismayado si Pastor Wimpy. Kasi akala niya pinagtulungan siya. Pero lang pagtutulong na nangyari. Patunayan, pinabayaan ko lang siya at hinigpitan ko yung mga kasamahan ko. Okay, so abangan nyo po ang sunod po nating episode po. Ito naman po is yung pagpasok naman ni Unmasking Lies sa programa. Nakipag-diskusyon na naman, subukan. Abangan po ninyo yan sa susunod na labas ng punto por punto review clips. Maraming salamat po and bye-bye.